Viral ngayon ang post Mrs. Angelica Yulo na kung saan sinabi nitong hindi niya daw gustong maging anak ang kanyang mga anak. Pero wala naman daw siyang regret sa pagdating ng mga ito sa buhay niya. Bilang naging batang ina daw siya, wala siyang kaalam-alam sa buhay kung paanong kumita ng pera, ang tanging meron lamang daw siya. Noong naging ina siya ay lakas ng loob at ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Hindi man daw niya kayang ibigay ang lahat ng luhong material ng kanyang mga anak, sinigurado naman umano niyang hindi nagugutom ang mga ito at hindi nahuhuli sa uso kahit papaano. Sinigurado din umano ni Mrs. Yulo na nabibigay niya ang magandang edukasyon para sa kanyang mga anak, katulad na lamang ng pag-enroll niya sa mga ito ng summer class upang advance sa mga ito sa pasukan. Maging ang pag-hire din nito ng shooter ay ginawa din umano ni Mrs. Yulo. Bukod pa riyan, pinuno daw niya ng pagmamahal ang kanyang mga anak. Oo, bilang nanay daw, responsibilidad niya daw talaga ang lahat ng kanyang mga ginawa sa mga ito. Pero kung laging makasarili daw siyang ina, sa tingin daw ba nila ay gagawin niya ang lahat ng sakripisyong ito? Kaya naman kung sa tingin daw ng kanyang anak na naging miserable ang kanyang buhay dahil sa kanya, sa palagay daw ni Mrs. Yulo, hindi na sila ang may mali. Tila ang anak na umano niya ang may problema. Walang binanggit na pangalan kung sino ang kanyang tinutukoy, ngunit ayon sa publiko tila alam na daw nila kung sino ang pinapasaringan ni Mrs. Yulo. Kabuang post ni Mrs. Angelica Yulo. Hindi ko din ginusto na maging anak ko kayo, but I don't have any regrets for having you in my life. At an early age, I became a mom. Tapos walang kaalam-alam sa lahat ng bagay, even how to earn money for a living. Lakas lang ng loob ang meron ako at syempre yung pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko man naibigay sa inyo yung luho ng material na bagay, pero I made sure na hindi kayo magugutom at di din mahuhuli kahit papaano sa uso. I made sure din na makakapag-aral kayo ng mabuti. Naranasan nyo na mag-summer class para advance next school year. I made sure din na mag-hire ng tutor para sa inyong pag-aaral din. Nahinto lang ito nung naging busy na kayo sa academics and sports. I made sure din maayos at malinis sa mga damit nyo at lahat ng gamit nyo naka-organize. Hindi man naging marangya ang buhay nyo sa amin, pero I made sure na hindi kayo magiging miserable sa piling namin. Sa lahat ng bagay, kayo ang priorities ko. Isusubo ko na lang, ibibigay pa sa inyo. I even quit my job kasi walang mag-aalaga at di ko kayang makita na napapabayaan kayo. Habang nasa bahay ako, inaalagaan ko kayo and at the same time, kumikita ako ng pera. Hindi ako umaasa lang sa tatay nyo. Isang tabi ko ang pangarap ko para buuin ang pangarap nyo. I showered you with all my love that you deserve. Yes, this is my obligations and my responsibility. Because I am a parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Ngayon, kung sa tingin mo naging miserable buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema. Inungkat din ng netizens ang naging post ni Mrs. Yulo na kung saan sinabi nitong hubadera din naman daw siya. Nagsusot din ng mga sexy na kasuotan pero hindi naman daw siya nagmumukhang bayaring babae. Mukhang belto ito ni Mrs. Yulo sa mga post ng girlfriend ni Carlos na kung saan ating matatandaan ay nauna nang sinabi ni Mrs. Yulo na madalas ipakita ni Chloe ang kanyang likurang bahagi sa publiko. Hubadera din naman ako ng taon Nagsosot din ako ng mga sexy revealing clothes. Bakit di ako mukhang... Please lang, Carlos Edriel Yulo, mag-isip ka ng mabuti. Kung mahal ka ng isang babae, mamahalin niya lahat ng pangit sa'yo. Kasama kung gaano ka-imperfect ang pamilya mo. Kasi part sila ng pagkatao mo. If they can't respect them, especially your parents, at least huwag babastusin. Pero kita mo tong girlfriend mo? If makakita ka pa, pakinggan mo hard ng family mo and parents mo. Especially ng mother mo. If this girl can't love your mother for whoever she is, I don't think mahal ka din talaga niyan. Girlfriend mo pa lang to, sinasaktan na damdamin ng mother mo at ng family mo. Saying silang mabuti at family mo pera habol sa'yo, hindi ka ba nasasaktan para sa kanila? Lumaki kayong hindi mayaman at surprisingly na support ka ng parents mo sa pangarap mo. Don't forget, dahil lang may isang nag-support kamo sa'yo ng saglit,
palang na panahon ang family mo, kasama mo na sila day 1. Para ng buhay mo at sa lahat ng pinagdaanan mo bago pa dumating ang mga strangers sa buhay mo. Mag-pray ka at makipag-ayos ka sa family mo, especially sa parents mo. Love them while andyan pa sila. Mahal ka nila. Kakatapos ko lang mag-stalk sa FB ng girl at umabot pa ako sa post niya hanggang 2020. So napansin ko lang, nagsimula lang talaga siya na i-post at maging proud sa boyfriend niya mula lang pala talaga nung sumasabak na sa mga laban. And it was 2022 or 2023. Yung issue ng pera ng nanay niya at ni Kaloy is 2022. Nangyari yon, kaya parang gusto ko tuloy maniwala na manipulative ang girl kay Kaloy. Kasi based sa taon ng relasyon nila, 4 years na sila, pero nagsimula lang na i-public ni girl si boy nung nagkaroon na siya ng achievement. Di ko naman siya hate, pero dahil sa kakapatol niya pa ng mga post at patama niya sa nanay din, medyo doon talaga bumabatingin ko sa kanya. Idol ko pa naman siya sa pagiging magaling niya kumanta. Hoping lang, ate girl, na ikaw ang maging way na maayos pa ng family ng mahal mo, kasi ang mas masarap sa pakiramdam ang wala kang nasasaktan na feelings ng iba, especially blood-related ng mahal mo. Mali ang nanay ni Carlos, pero mas mali kung ikaw pa mismo ang mag-uugat at magpupush na mas lalo sila magkaroon ng di pagkakaunawaan. You're all dissing Carlos and his girlfriend standing up for themselves when it's his own mother who decided to ruin her son's name and reputation by publicly posting their family problems or feud, while he's literally preparing to participate and represent the Philippines in the Olympics. Why is he and his girlfriend getting all the hate when all he did was clear his name without getting disrespectful? This is his message to his mother. My message to you, Ma, is I hope you heal and move on. I have forgiven you a long time ago. I pray that you are always safe and sound. His own mother doesn't even support him. She publicly supported and was rooting for Japan. She didn't even watch her son's performances, while Chloe's family took the time to watch him. Chloe's mom even wanted to hug the TV out of pure joy. Also, are you all forgetting the fact that she disowned and blocked Carlos? She posted a family picture, and when someone pointed out two are missing, she said, "What?" She said, "Sino? Sa pagkakaalam ko, kompleto kami." And while he got disowned, it was Chloe who's supporting him. May it be financially, physically, mentally, or emotionally. She's the one who's there in every competition he went. The main issue is his mother, touching and spending her son's incentives without his consent. She could have asked, and I'm sure Carlos wouldn't mind, as he only wanted to know where it went and don't want it back. All of this issue could have been prevented if his mother didn't air their family dirt. Nonetheless, what is done and no one could undo it. Carlos hoped for his mother to heal and move on, while his mother apologized. They may not reconcile now, but maybe in the future when they're healed. As for all of us, let's stop adding fuel to the fire. Stop dictating Carlos and who's more worth it between the mother and the girlfriend. Both played their roles in Carlos' life and are both important to him. Also, the fact you all are coming him to other people with different situation is not helping. Again, what is done and what is said have been said. No one could undo it, and all we could do is hope that they'll heal, reconcile in the future. Put the past behind and look into the future. Neither his mother nor Carlos had spoken since the press conference late on Wednesday, so all of us should stop meddling in their affairs. This issue overshadowed his achievements already, so why don't we look into the bright side and celebrate that he won 2 gold medals for our country? That's all. Teka lang, di ba sila ni Carlos since 2020? Bakit tinatawag siyang gold digger? Super yaban na ba ni Carlos nung time na yon? At saka di ba si Carlos naman ang unang nag-initiate ng conversation nila? Bakit ngayon gold digger na siya? Kung hindi nanalo si Carlos sa Olympics, gold digger pa rin kaya itatawag sa kanya?